Bayan sila nagpres ka. Mas may kabay mo? Ginagawa mo! Ginagawa mo! My name is Ron. That's why I love LeBron. Yay! Morning hand train for guys. Bye fans! Hi guys! Alam niyo ba, kapag magpaparto kayo, dapat may meaning sa buhay mo kasi panghabang buhay na yan. Pagsisisihan nyo yan kapag nagparto kayo tapos hindi nyo gusto, kaya sa una palang pag-isipan nyo mabuti. Kaya ito, nandito ako ngayon sa pinakamalupit na Pinoy, Filipino tattoo artist dito sa New York, Ralph Perez Tattoo. Yehey! Ayan, tinatuwa niya ako guys. Ngayon i-explain ko sa inyo kung anong itong tattoo na to. Let's go! Bye fans! Bye fans! Salamat mga idol! Guys, pinatato ko si Liberty kasi isa tong pasasalamat ko sa kanya dahil ako'y nakarating dito sa New York. Ang daming nangarap na makapunta rito, pero Liberty, yung binigyan ako ng chance ng pagtrabaho dito. Ang daming gustong pumunta rito, pero yan, ito, natupad ko ang mga pangarap ko, tulungan ko mga pamilya ko, mga kaibigan ko, at lahat ng nagmamahal sa akin. Kaya malaking bagay na nandito ako ngayon dahil kay Liberty. And then, ayan ang city na araw-araw kumakayod tayo, walang sawa, 24/7. Kaya pinalagay ko ang city ng New York. And then syempre ito, pinakamatindi guys, itong Leon. Syempre alam naman natin, idol na idol ko si Lebron. Kaya si Lebron, logo niya, simbolo siya ng isang Leon, isang King. Kaya pinalagay ko yan, King na Leron. Kaya King Leron, King Lebron, pag-nagsama mo, quality, napakaganda ng tattoo. Anong ibig sabihin ng Leon para sa'yo pa? Akin? Na meaning sa'yo? Ang meaning sa akin ng Leon, lahat tayo pwede maging king sa sarili nating pagkatao. Kaya talaga, ito talaga pinato ko. Kaya lahat tayo pwede maging king. King Leron, thank you Ralph Perez. Ang lupit, quality guys. Pumunta na kayo dito. Book your tattoo now to Ralph Perez. Okay? Thank you for watching. Bye fans! Thank you sir. Guys, shoutout nga pala sa star player ng EYAC. Ito, EYAC means Emilio Aguinaldo. College, yan. Yun, shoutout. Ano masasabi sa mga fans mo? Daral kayo mabuti kung ayaw nyo mag-iwa ng patatas. Ayan, nag-iiwa siya ng patatas. Dito kami, magkasama kami sa kalye. Ayayin mo sila kumain dito sa kalye New York. Ayaw kayo dito sa kalye. Mura na, masarap pa. Kaya para taga-iwa ng patatas, di ba? Bye fans, misis mo? Binabati ko yung misis ko. Lagi ka nang magpalakas dyan. Ayun, malakas ba? Napaka-sweet. Sige na, bye fans na. Bye fans. Bye fans, sarado mo na, idol. Guys, alright guys, game na. Tatuan na. Namiss ko namiss ko yung karayom. Ayun, unang dampi, ang sarap. Once na nagpatato kayo guys, tapos isa pa lang yun, tapos nadagdagan, madadagdagan kasi ma-addict ka. Parang pagkain lang yan eh. Yung paborito mong pagkain, hanap-hanapin mo. Ganun ang tattoo guys. Yung paborito mo pagkain? Paborito mong pagkain, iba-iba eh. Gusto ko iba-iba eh. Kasi nakakatawa pagka paulit. Kaya yung tattoo ko, iba-iba din. Yan. Napakaswerte ko, nakabuka ko kay pinakamalupit na tattoo artist dito sa New York, Ralph Perez guys ha. Sa kanya kayo magpapabook. Kaya sa mga nanonood ng vlog ko na to, ha? Kailangan yung magpabook muna para maano kayo, malain na po na ni Ralph Perez. Interview natin ng konti si Ralph. Ralph, paano ka ba natuto mag-tattoo? Paano ka ba natuto? Paano ka na-engganyo mag-tattoo? Ano ako eh, nag-dancer muna. Nag-dancer ka muna? Parang okay ka rin, no? Drawing. So, sumatali ka sa mga drawing competition sa school? Hindi, bata ako kasi yung lola ko, mahilig mag-weteng eh. So, lahat ng mga papel na pinagsusulatan na namin, siyempre, hindi naman sa... hindi maganda yung buhay. I mean, basic lang. So, wala akong mga PlayStation, mga ganyan like yung mga nakukuha ng mga bata. So, siyempre, diba ako, drawing lang. Hindi lang, drawing hanggang... Ewan ko, nahiling ako lang yun lang, mas pa-drawing. Nag-drawing ka lang. Paano sa papel ka lang nag-drawing, tapos napunta na sa balat. Paano naging ganun? So, nakita yun, nung dumating na ako sa Amerika. Nagtatato naman sa Pilipinas, pero medyo napano ako sa banda. So, nung nandito ako naman, yung drawing, paano ba to? Paano ba mag-umpisa?
Ayun, I mean, siguro stress. Stress. So, diyan mo nalalabas yung stress mo kapag nagtatato ka? Hindi, sa bahay. Ako kasi dati eh. So, instead naman maglabas-labas eh, hindi naman ako tipong may lumabas na. Oo. Ano, so, nandun pa rin yung time na nag-drawing ako. And then, syempre, na-inspired ako sa mga nakapapanood ko, nakikita ko. Year back like 2006 yung 2006. Nung island pa ako ng pinaka-airport. So, yun nga. Si Airport kasi may libre sa tato eh. Vincent ko, yan. So, hilig nila magtato. So, every time na umuwi sila sa Pilipinas, sumasama ako kung nagpapatato sila. Hindi, siyempre, sabi ko, gusto ko, parang gusto ko matutunan. Dati, siyempre, hindi ko pa seryoso. Kaya tato, wala namang katapos ng pag-aaral yan. So, sabi ko, sige, bakit hindi ko i-try? So, yun, na-enjoy ko. So, yun lang. So, tuloy-tuloy hanggang ngayon, aaral pa din. Ano yung mga pinag-aaralan nyo? Mga math science. Math science? Ako, yan ang nga pinakayoko, math eh. Ginagawa? Siyempre yung mga bagong lumalabas ngayon, mga meron. Oo, kasi kapag nagpahuli ka, siyempre, yung mga client Hindi mo. naman, may mga gumagamit pa rin naman ng mga basic method. Pero siyempre, ano yan eh, ang tato, hindi ano yan, hindi isang ano lang yan, marunong ka na, kaya mo na lahat. Hindi. Kahit sino magagaling, hanggang ngayon, umaaral pa rin yan, nagbabasa, research, kung na pwede nilang matutunan. Never ending nga eh, tuloy-tuloy talaga ang tato. Kaya ngayon, kilala ka na dito sa New York. Lalo ng mga Pilipino, sa kanya talaga halos lahat ng Noipe rito. Si Ralph Perez ang nagtato, guys. Hindi, marami lang kaibigan siguro. Kaya kaibiganin nyo na to, si Ralph Perez, para mabuo kayo. Guys, yan. Sino yung pinakasikat mong natatuan? Ay, putang na, siyempre, tinatatuan ko ngayon. Pantay tayo dyan. Wala na, masisigat pa po. Nakita ko, nakaraan kami kasi, tinatuan mo eh. Yung mga tropa naman. Di ba? Marami, humble lang si Idol Ralph eh. Ano lang yan? Sarap. Namiss ko magdato. Ay, magtudo. Namiss kong dato. Yung karayom, yung pag pinutuso ka, yun nakakamiss yun. Sarap. Yan yung namiss ko yun. Kaya yung mga takot sa karayom, hindi naman masakit. Para lang ano, para lang kayong ginaground ng konti, pero hindi... Mas masakit pa ang iwan. Oo, mas masakit ang iwan. Patay tayo dyan, may hugot. Oo, kasi pagka iniwan ka, minsan, 1 taon, 2 taon, bago ka maabubon eh. Di ba? Ito hindi. Pagkatapos kong tatuan, wala na. Di ba? Sakit na pero hanapin. Oo, ito yung sakit na hanapin mo. Tattoo ni Ralph Perez, guys. Wala pa, yan na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang maligaya sa iyong sila. Maligaya. Happy birthday. Maligaya. Oh, bati kayo. Happy birthday na. Happy na birthday, Panicalle Jess Bistro. Let's go. Birthday Jess, ngayon. Guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy na birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday, Jess. Idol. Okay. Taray, walang tulog. Taray, walang tulog ha. Hindi yun ha. Hindi yun ha. Walang tulog ha. So, sarado mo na. Bye, Pans. Ralph, ano pagkakaiba ng pag tinatatuan mo yung babae at saka yung lalaki? Naman, parehas lang din naman. Pero ang babae kasi maaarte, ay hindi joke lang.
mas malalakas ang pain tolerance ng mga babae talaga. Sobra. I mean, hands down talaga. Sa napapansin ko. Based on your experience? Oo, mas maraming babae na nagpapatato sa akin. Grabe ang pain tolerance. Anong pain tolerance? Mas ano yung ibig sabihin nun? Yung dito may part akong tinatawa ng bulaklak. Organic flower cobra pa. It take 4 hours. Pero minani niya lang. Sobrang... Ibig sabihin ng pain tolerance, hindi sila nasaktan, gano'n? Yung pain tolerance yun yung kung gaano mo ikakarga yung pain mo dun sa tato. Like, gaano ka tatagal, gaano mo nalalaban yung lalaki. Natitiis, no? Oo, gaano mo natitiis ang lalaki. Minsan, may mga lalaki talagang 100% talaga na grabe. Malakas talaga, din. Oo, malakas din. Pero, Mas maraming babae. oo, babae talaga na grabe. Na wala kang problema kasi marami akong ginagawa. Siyempre, sa lalaki, ako din ng 4 hours, 3 hours. Naiyak na. Oo, hindi naman iyak. Hirap na sila. Gumagalaw. Hindi na sila Pero ang babae, Mas ano ang pain tolerance mo nila? yung mga ibang babae na bago nagpapatato, umpisa pa lang. Oo. Oo, yung aray, sakit. Pero pagdating ng Ilang oras? Oo, nakuha na nila yung momentum nila. Hindi na naaray. Hindi na, 100%. O yung mga babaeng takot dyan, magpanato, babae o lalaki. O narinig yung sinabi ni Ralph ha, hindi naman talaga masakit. Masakit din, pero depende rin yan sa utak mo na lang, paano ilalaban yun. O, nasa isip lang yun, hindi naman totoo yun eh. Pero hindi ko sinasabi na to, di masakit masakit ako magtato. Naku, baka paabakan yung si Ralph, pagka nasaktan kayo. Pagka nagpapanato, anong ma-advise mo sa mga magpapanato pa lang na anong dapat itato sa balat? Pwede syempre. Depende. Ano man yan kahit anong tapo mo, kahit Hello Kitty or whatsoever. Respeto pa rin yan kung depende kung paano mo dinadala yung tato, paano mo yung meaning behind it, kung paano mo i-explain yung tato mo. Siyempre, kung papatato ka, siyempre yung gusto mo. So, ibig sabihin, kung nagpatato ka ng ano man, gusto mo yun, ibig sabihin, may meaning sa yun. So, yun. Dapat pag magpapanato kayo guys, may meaning talaga. Para hindi nyo pagsisihan. Ginagawa din for the fashion na ginagawa nila na patato na gusto ko yung design na ganito kasi makuha mo sa akin. Pang self-confidence din. Pang dagdag self-confidence kasi gusto nila yung ganun tato. Makakapag-pogi, nakakapag-pogi nila. So, kanya-kanya namin respeto pa rin kung ano yung gustong tato. So, as long ang pull out natin ng maalis at maganda, bakit hindi? Correct. Huwag lang sa kasamaan. Oo. Ang layo ko doon, ba't may kasamaan, di ba? So ngayon, napansin ko ngayon, yung mga nagpapanato, dito nakita na sa mga balat-balat na kamay. Kasi ako, old school yung mga nato ko dito sa tago ito nandito, sa braso. Kasi nung time ko, 90s, 2000, sa trabaho, waiter ako noon sa Pilipinas. Kaya tinatago ko. Kasi pag na-Apollo ko, at least nakatago or naka-long sleeve ako. Kasi hindi ka matatanggap sa work pag may tattoo ka nung panahon ko. Ngayon, napansin ko, yung mga millennials, yung mga tattoo nila dito, sa liig. Pero, yun, bakit kaya naging ganun ngayon, no? Pwede nakita na. Siyempre, yung generation, nagbabago na. Unti-unti natatanggap na ng madlang people. Oo, ng madlang people yung hindi sabihin ng totoo. Pero siyempre, nandiyan pa rin yung discrimination. Pero hindi natin mawawala yun. Especially sa mga elders natin dito sa Pilipinas, elders natin dito naman. Laging may masasabi pa rin ang pangit sa totoo. Pero siyempre, nasa sa'yo na rin yun. Una sa lahat, respeto siyempre mga sa sabi ng gano'n. And then, doon mo i-explain yung bagay na paano mo i-defend yung pagkaintindi mo sa totoo. Malay ko makatulong din sa mga ibang elder na sinabihan mo ng gano'n at maintindihan nila, ay ganyan pala. Kasi yung mga matatanda mo na nakikinig ka rin ngayon sa mga bata. Yun. Yun lang naman. Nasa tamang Basta lang yan, pag-uusap. Pag-uusap. At syempre, respeto na rin sa mga matatanda. So, night tayo, huwag na kayo magalit. La, ano lang naman to, passion lang namin to. Passion of Christ. Passion of art. Ginagawa? Ang layo ka na naman dun. Passion of Christ. Passion of art. Yan. Kaya hindi naman porket ka nagpapalato ka, mukha ka ng loko, masama. Diba? Ba't nga pala ganun, no? Pagka may tattoo na, ang tingin sa'yo agad, masama ka. Diba? Kasi nga, yun ang namulat ng mga
namulot ng mga ng henerasyon dati na siyempre pag nanonood ka ng palabas, yung mga goons, yung mga nato sa kulungan siguro yun, di ba? Yung mga kalaban tanggol, mga dito, di ba? Oo nga eh, nabatik ako si David eh. Batik eh. Kaya umiisip sa kanila, ay nagbayad mo sila. Pero ngayon talaga. Art na lang yan, no? Noon naman eh, art ang totoo, pero talagang hindi yun talaga matanggap ng madlang people back then. Pero yun nga, ulitin ko, sa tamang explanation. Yes. Sa pag-aaral. Respeto. Pag nakakita kayo ng mga tao dyan sa subway, sa kalsada, sa park na may tattoo, hindi masama yun. Art lang po yun. Hindi mo kailangan mo kayo pag-away para sa ilabang yung tattoo mo. Pero as long na hindi natatapakan yung hindi sila, wala kang kinakalaban. As long hindi natatapakan yung private mo, pwede mo explain o pumapagod, naman. Naiintindihan ka din. Yan. Maya uli guys ha. Teka lang, papahinga lang ako. May kirot na eh. Sakit na eh. Aray ko, mahina ang tolerance ko. Bye fans. Kaya naman na. Okay. Well, pag nagtatato ka, ano? Di ba? By appointment. By appointment. By appointment talaga. Ba't di ka pwedeng araw-araw? Kasi araw-araw, syempre. Sa akin lang ha, kasi may mga artist na umagaling. Ako hindi naman ako magaling ng kailangan kong pag-aralan yung design na gagawin ko. Siyempre, sa utak ko na ganito yung gagawin ko. Para kahit pa paano naman, nagtiwala kasi sa akin yung tao. So, kailangan, ma-pull out ko ng medyo maganda naman talaga. Ayoko yung basta pwede na. Hindi pwede yung pwede na, sabi nga ng galing. Kailangan talaga solid, no? I mean, kayang gawin yung maganda talaga, 100%. Like, kasi lahat naman ng gawa ko, pag gumawa ko na ngayon maganda, kailangan next time, mas maganda pa. Alam mo yun? I mean, gusto ko talaga maging best dun sa ginagawa ko. Hindi maging best sa tao na nalalatuan mo. Oo. Gusto ko talaga yung gawa ko. Walang pakialam kung masaktan ka o whatsoever, matagal yan. I don't do any shortcut sa ginagawa ko. So, gusto ko lang talaga maging best. Satisfied ka talaga, no? Ako yung masasatisfied muna, dapat, bago yung client. Kasi may mga client na pag ginawa yung tattoo, maganda na sa kanila. Siyempre, ikaw, hindi pa sa'yo maganda. Gusto mo talaga, mas maganda pa. Ako muna kailangan masatisfied dun sa tattoo ko bago yung client ko. Hindi lang naman. Kaya, yung mga papaschedule, sorry, medyo, siyempre, kailangan kong pag-aralan muna talaga. Yun lang naman yun. Dapat pag-aralan mo. Oo, pag-aaralan talaga. Tsaka may trabaho ka din, di ba? Bukod sa pag-arato. Oo, nag-computix ako, tsaka nag-google sa pilot. Oo, kailangan focus ka rin sa pag-focus mo. Ayun naman, puro dahil na pag nagpapahako eh. Oo, mamaya, masagurutan ka ng customer mo. Hindi, kasi mamaya maiwala mo, pag wala ka sa bisyo, yung client mo. Masabunutan, pag mamaya maputol mo yung kuko, naku, lagot ka. Oo, siyempre, kailangan maganda ang palintis din ng kapatid. Oo, pilantik ng ano mo. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta babanat ang mga. So, narinig yun naman yung sinabi ni Ralph, kailangan pagka nagpapa-appointment kayo, tapos hindi kayo na, ano ni Ralph, na narasuan, okay, magtatampo kasi may trabaho din si Ralph. Tatuan kayo, pero in a right time, kasi marami talaga nagpapabook sa kanya. Kaya nga, #1 Filipino tattoo artist dito sa New York eh. Ralph Perez, ha? Magpa-appointment na kayo ngayon. Ayan, ipa-flash ko yung Facebook account niya. Ay, wala pala siyang Facebook. Instagram niya, Instagram account niya. Yan. Yan ang Instagram niya, guys, ha? Ako account sa Facebook na biyaya ko ng Vegas. Yung client ko, kala ko ibubok nila ako ng plane. Kasi sabi niya, babalikan niya ako. Hindi ko alam, hack siya. And then sakto, right timing, sabi niya babalikan ako din. Akala ko, yung lalaki is yung kausap ko na para magbukas sa Vegas. Ayun, nahapin pala siya. So, dali tayo. Ano nangyari? Ako, tapos ang daming mga tropang kinakausap, nanghihingi ng emergency, kailangan ko ng pera, whatsoever. And then, may mga tropa rin sa Pilipinas, especially yung tropa ko na nagtitinda lang ng balut yun, ng mani. Ano yung nahack sa'yo? Facebook, kaya pala wala siyang Facebook. Okay. Ang dami, may tropa ako nagpadala dahil ng 20,000 sa lalaki. Kawawa naman. So,
hindi ko naman na alam talaga. So, sorry dun sa nangyari. Pero, siyempre, kailangan mo din panagutin yung bagay mo dyan. Pero sa akin, pagka ganun, make sure nyo, pagka may mga ganyan, may nangihingi sa inyo, sa Facebook or IG o kahit saan man yan, tawagan nyo. Kasi naganyan na rin ako, Rolf eh. So, marami na ano. Nasa work kasi ako nung that time. So, off-work talaga ako. Hindi ko alam. So, siyempre yung kausap ko, akala ko, siya na talaga yun. Na, kailangan ko ng email mo, kailangan ko ng number mo. So, binigay yung number ko, tapos sabi niya, nag-work ako eh. Tapos sabi niya, ibigay mo sa akin yung code na nagte-text, magte-text sa'yo dun sa phone number mo. May nag-code na nag-text sa akin. Which is, kala ko sa plain ticket yun. Nung binigay ko yung code, after ilang na lang, yun, dali. Magkano ko sa kanya? Wala. After nawala ng Facebook ko, tapos may nag-a-attend na ng $1,000 na kunin dun sa pera ko, sa bangko ko. Oh my God. Talagang stress talaga yung dasan yung nangyayari. Sana huwag nangyayari sa mga kapatid natin na magsisipon ng trabaho. Oo nga, pinaghirapan no? Oo naman. Hindi pinipulit ang pera. Oo naman, kasi lahat naman tayo dito, hindi naman tayo pumunta rito para mag-baliwala. May mga kanya-kanya tayong responsibilidad na alagaan sa Pilipinas, na Lapit tayo talaga ang pera. Oo, hindi madali ang hira. Sa akin, may na ganyan din sa akin, ginamit yung account ko, may naloko din, tapos binalik ko din. Pero mapapayo ko sa mga tao dyan na kunyari nahingan kayo ng kamag-anak namin, kaibigan, ganyan, tawagan nyo agad yung na yun, yung nangihingi sa inyo. Pag hindi sinagot, hindi kayo binideo call, ibig sabihin nun, peki yun. Yun yung pinaka Making sure na lang talaga lagi. Laging sure. Kasi hindi may iwasan yan. Kasi marami silang dadahilan na hindi ako pwede mag-video call kasi nakatrabaho ako eh. Mga gano'n, marami silang eche, pero ang totoo, pag hindi kayo sinagot sa video call na yun, nangihingi nga sila eh. Diba? O di, kung talaga nangihingi ka, magpakita ka. So, pag di sila nagpakita, ibig sabihin nun, hindi totoo yun guys. Okay? Yun lang yun. Hi fans, andito tayo sa pinaka hardest part, ang shading. Bakit ba hardest part ang shading? Ralph Perez tattoo. Hardest part sa'yo siguro kasi masakit na. Masakit. Detailing, shading. Yun lang naman, ano ba? Ilang karayom yan? Magamit ako pang flat sa Magnum, depende rin sa pattern ng design, kung gaano kalaki. Yung pinaka-max ko din gamit ko 17 up to 23 to 25. Ang gamit ko ngayon 9 to 15. Tapos sa liner 3 kasi realism ang ginagawa natin. Grabe. Yun lang naman. Kaya ito na. Dahil ginusto ko to, deserve ko masaktan. Yan. Tibay lang. Araw-araw sipag lang ito. Araw-araw tiis lang. Salamat sa pagpapaliwanag. Brother, Lodi, Master, Ralph Perez Tattoo. Ha? Kaya na kayo magpapa-appointment guys ha. #1 Filipino tattoo artist dito sa New York guys. Ralph Perez Tattoo. Okay? Book your tattoo now to Ralph Perez Tattoo. Okay? Bye fans. Thank you for watching. Sarado na. Sarado mo na. Hindi ko ba sarado? Okay, kamay ka magsarado. Bye bye. Mamoy tatouch. Yung. So guys, ito lahat ang achievement ni Ralph Perez Tattoo. Ay, ko lang sa inyo. Ito. Itong first runner-up. Ibig sabihin yan, champion yan. Valentine's Tattoo Clash. Diba? On the spot. Yan. February 25. 2027. Diba? Champion si Ralph yan. Siyempre, nandun yung artist ko, si Dante La Salita. Shoutout sa'yo. Siya nagtuturo sa akin ng mga previous tattoo ko. Yung koi fish. Yan. Itong praying hand. Tsaka yung prayer. Yan o. Dante La Salita. Shoutout sa'yo. Salamat sa pagtuturo mo sa akin. Long time no see. Ito pa. Valentine's tattoo uli guys. On the spot tattoo competition. February 25, 2027. First runner-up lang. First runner-up. Champion pala yun. Sabi ni Ralph. Champion siya dyan. Yan uli si Dante La Salita. Shoutout uli sa'yo. Yung mga pangalan na yan, yung mga nag-judge. Tsaka yung mga sponsor, Bar Resto, yan yung mga sponsor yan. Champion ulit sila dyan, so dalawa na. Ito, second place, on the spot uli. Ito, pinakamahirap daw, sabi niya kasi freehand tattoo battle. Ibig sabihin nun, walang Walang idea. Walang idea. Ano lang yun? Dots. Ano lang pumasok sa utak natin. Yun ang itattoo mo. So, yun. Second place siya doon, muntik na mag-champion, sayang. At ito, Uprising Wagayway.
Festival 2017 Tattoo Competition. Best in Medium Colored Pre-Made. Second place. Yan, si Ralph Tattoo. Ayan ang kanyang mga accomplishment. Maliban sa mga ano niya, ito, mga ano niya, ang gaganda oh. Ay, meron po ito, pricing Wageway Festival oh. Tattoo best in medium, second place din. Iba pa to, Ralph? Yan yung pre-made na gawa na. Pre-made na gawa na. Ayan, tapos nag-ano siya dito oh. Nag-collection siya ng mga Gundam wings. Yan, thank you Ralph Perez. Ito yung tattoo ko guys oh. Lupit oh. Ayan niya oh. Tiger, New York City and Liberty. Bye fans! Bye fans ka na, bye fans! Thank you for watching! Yes sir. Ginagawa mo!